Okay mga kababayan, ikutin muna muli natin itong bahaging ito ng Maynila. So nag-rides tayo ng gabi para maipakita sa inyo kung gaano nga ba kaganda and ano nga ba ang mga pagbabago simula nung naupo si Mayor Isko dito po sa Maynila. So malapit tayo sa mismong dito sa Luneta and mag-iikot-ikot tayo ngayon dito sa Maynila, no? Para maipakita natin sa inyo kung ano-ano nga ba ang mga pagbabago, kung mayroong pa bang mga nakahambalang na mga basura or kung mayroon pa bang mga naka-parking na hindi sa tamang mga parkingan. Yan ang iikutin natin ito. Dito sa bahaging ito, okay naman, malinis. Nung nakarang araw kasi, first day ng panunungkulan ni Mayor Isko, talagang marami mga basura nun. Kahit saan lang makikita natin. Pero ngayon kahit papaano naman malinis na dahil nga po nung unang araw ng kanyang pag-upo bilang mayor, talagang tuloy-tuloy. Talagang even nga kahit nung gabi noon, na mismong araw ng kanyang pag-upo, talagang tuloy-tuloy ang kanilang trabaho hanggang kinabukasan. And bali pangatlong araw na ito kabayan ang kanyang panunungkulan bilang mayor ng Maynila. Sa mga susunod, atin din laging i-update and ipapakita ang part ng Quiapo and dito po sa part po ng Divisoria. Medyo lang, tayo natin maya-maya. Hintay tayo sa tinatawag nating traffic light. Ayan. Actually, maraming location dito. Meron ng in-cap, kaya medyo ingat-ingat din dahil may kamahalan yan kapag ikaw ay nahuli. So, diretso tayo doon. Actually, ang pinakalusot nito ay doon mismo sa City Hall. Ayan. And titingnan natin. Nung nakaraan kasi, may mga trotambak dito, mga basura. Pero ngayon kita nyo naman, no? So, maaliwalas. So, the time ho nang kinuhaan ho natin ito bago mag alas 7, siguro mga around 6:30 in the evening, Pilipinas time. Okay dito, maluwag and okay dito, Yan, kita nyo naman. Yung mga parking talagang nakaayos naman. And wala na yung mga kung saan-saan lang ho ng mga vendors dahil yan, although hindi naman sila para tanggalan ng mga trabaho, syempre hanap buhay nila yan. Pero dapat talaga doon sa tamang pwesto, no? Dahil mahirap lalo na yung Divisoria. Grabe yung doon, grabe yung basura at saka yung traffic, gawa nga na syempre kung yung mga vendors saan-saan lang ho sila nakapwesto, talagang mahihirapan. Magdudulot talaga yan ng traffic dito po sa Kalakang, Maynila. So dito naman sa bahaging ito kaibigan, okay naman dito. Ayan, kita nyo naman. So malinis naman. And yung daloy naman ng traffic ko, syempre gaya ng sinabi ko, kapag ka maluwag yung kalsada, walang mga vendors na kung saan-saan lang nakapwesto, talaga namang tuloy-tuloy ang daloy ho ng trapiko. Hindi ho magkakaroon ng mabigat na pagdaloy po ng ating mga sasakyan. Okay, so normal. And alam naman natin yung pakikipagtulungan din ng local government noon sa national. Kasi okay, alam naman natin talagang nung si former President Duterte at saka siya ay talagang nagtulungan yan kung paano mapabilis na mapaayos itong part po ng Kamaynilaan. Dito kaibigan, nung pumunta ako dito nung nakaraan, medyo may mga burbasura sa ilalim, pero ngayon, yun nga, isang araw matapos siya humaupo ay talagang nawala ho kaagad ang mga basura. So asahan ho natin yan, no? Na sa pagkaupo ngayon ni Mayor Isko, talagang mananatili yung kalinisan dito po sa Maynila. So lalakad-lakad tayo doon, papunta doon dahil pupunta tayo doon sa bahaging kabila. Pakita ko sa inyo kung malinis ba doon. Dito tayo sa Esplanade, sa bahaging Esplanade ho na ito. And malapit din po ito doon sa Binondo Bridge. Ayan, so yan yung magkakadugtong. And asahan nga po natin na talagang mas magiging malinis na itong Ilog Pasig na nasasakupan dito sa part ho ng Maynila. Kaya dahil nga sa si Mayor Isko na ho ang nakaupo. So dito tayo dumaan kabayan. Meron dito maraming namamasyal and ayan, kita nyo naman. Andyan yung mga may mga nagko-costume pa dito.
So, papunta tayo doon kasi silipin din po natin ang Binondo Bridge para maipakita ko rin sa inyo kung kamusta na ba doon at ano yung sitwasyon. Dahil marami talaga yung naging madumi dito po sa part po ng Maynila nung time ho na hindi ho si Isko ang nakaupo. Isa rin kasi yan sa advocacy ni Mayor Isko na to-maintain yung kalinisan po dito po sa lungsod ng Maynila. Ayan. Actually sa Davao City nung pumunta rin kami, talagang malinis din doon. And yan din po ang gusto pong mangyari dito talaga. Although ginawa niya na yan, kanyang panunungkulan bilang mayor noon. Marami ho ang nadiscover si Mayor Isko. Dahil nga alam naman natin, talagang ayon sa kanya, na-report na rin yan sa mga media na talagang napakalaki po ng utang ngayon ng Maynila. So, kahit dyan sa mga naghahakot ng basura. Kaya pala, noong mga nakaraan, even sa mga tulay, talagang may mga dumudumi and yung basura. Talagang napakarami po mga kababayan dito po sa part po ng Maynila. Pero magbibigay tayo update para at least maipakita ko sa inyo kung ano ba yung improvement na naman dito po sa Maynila para makita nyo, lalo na yung mga OFW po natin. Nung nakaraang pagtitipo naman, nagkaroon po ng pagsasama si BP Sara and itong si Mayor Isko. So kaya yan, alam naman natin talagang, although dati nung eleksyong 2022 national, nagkaroon ho yan ng siyempre magkaibang panig, but nung nakarang eleksyon naman May 12, 2025 ay bago dumating yung araw ko na yon, ay nagkaroon sila ng pagsasama dito po sa part po ng Maynila. So dito tayo sa taas, and isa yan sa inaasahan natin na ma-maintain yung kalinisan dito sa Ilog Pasig, dahil syempre alam naman natin talagang lalong-lalo na yung mga snatcher, dahil dumami yan dito yung krimen yan. So isa yan sa ayon kay Isko Moreno ay kanyang tututukan para mawala na yan yung mga tulunggis daw. At tama lang yan, dahil kapag kasi yung mga kalsada po natin, pinaparkingan yan kung saan-saan lamang, mahirap yan. At yung mga motorista na wala, siyempre pagka wala namang nagkukumand, diba? Yung iba kasi yan hindi talaga sumusunod. Ayan, dito na tayo kaibigan. Pupunta na tayo doon sa mismong yan yung nakikita nyo. Yan yung Binondo Bridge. Although panahon din yan ni former President Duterte. Pero nung nagawa kasi yan, mayor din noon si Mayor Isko. Matagal na yan, kabayan, nung panunungkulan pa ni former president. Maganda at pinalinis talaga. Dahil sinabi nga noon ni Isko, talagang siya ay handang makipagtulungan sa national government kung ang pag-uusapan ay patungkol ho dito sa kalinisan ho ng isang lungsod. Diba? Yan yung pataas na yan yung Binondo Bridge. Ayan. So, marami yung tumitigil dyan, maraming nagpipicture. Yung ating mga kababayan talagang gustong-gusto nilang makita at masilayan. Diba? Ganon din yung Manila Bay din. Under the leadership din po ni former President Duterte, and nakipagtulungan din naman dyan ang local government na under the leadership naman po ni Mayor Isko Moreno. So, sana pagdating ho ng election 2025, itong dalawa ho na ito ay hindi ho magbanggaan, hindi magkaroon ng banggaan pagdating ho sa politika. Dahil alam naman po natin, siguro kung hindi lang sila nagkaroon ng banggaan talaga noon, maaring mas ma-okay talaga na si BP Sara and si Mayor. Akala ko rin dati. Dahil dati syempre si Yorme talagang supportive yan sa national government, mga kababayan. So hanggang dito na lang muna ang ating video, and kita-kita tayo sa next upload po natin. Ayan yung Binondo Bridge, yan, di ba, napakaganda. And marami hong tumatambay dyan sa pagsapit po ng hapon at gabi. Yan, napakalinis din po ng tubig dito, kita nyo naman. Unang araw po ng panunungkulan ng Mayor Isko.